Hi guys! Good morning! So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag-process ng ating renewal sa ating business permit. So ngayon, renewal kasi nakapag na kami last year, nakapag-operate na. So sa mga gustong magnegosyo dyan, wag muna kayong tatayo agad ng negosyo hanggat hindi nyo pa inuuna yung mga papers for government papers para sa inyong negosyo. At unang-una rin is bago nyo itayo yung pangalan nyo, kailangan muna is DTI registered po ang inyong pangalan. Kasi pwede po kayong, meron din kasing magkapareho-pareho para at least legit po na sa inyo galing ang pangalan ng inyong kakatayo. So, una nyong gagawin ang DTI permit. At para makapag-register ng inyong business name, pumunta lang po kayo sa DTI dun sa new terminal. Andun po yung pag-apply ng inyong business name. At bago kayo mag-renew guys, kailangan nyo munang i-comply ang mga requirements na kailangan para makapag-renew kayo ng business permit. So para sa mga mag-renew, ang kailangan nyong gawin is kumuha muna kayo ng form sa licensing. Tapos mag-instruction sila kung ano yung una mong gagawin at pupuntahan. Una namin ginawa guys is pumunta kami ng lawyer para makapag-notarize ng sworn statement at saka affidavit of undertaking. Ang affidavit of undertaking guys is yun yung wala kang occupancy permit. At pagkatapos mong makapunta sa attorney, ang babayaran nyo na lang dyan higit na sa 400 to 600, depende po yan sa attorney's fee. Yan kasi guys is 800 yung nabayad ko kasi nga dalawa yung business na ina-applyan ko. So after dyan, balik kayo sa licensing. At since pinakomply ko na yung mga empleyado ko sa kanilang health card, kaya kompleto na rin guys at babalik na kami sa licensing. At since renewal na ako, kaya meron na din akong DTI na 5 years pa lang po ma-expire. So yan lang po ang ating i-comply pag renewal ka na. Ang photocopy of your DTI at saka health card ng yung mga empleyado. At saka yung sworn statement at affidavit of undertaking sa attorney po yan. Pagkatapos mo na yung i-comply, balik na tayo sa licensing para ipagpatuloy ng ating pagpaprocess for renewal. At para din sa pag-apply ng business for new, ganun din ang gagawin nyo. Kumuha muna kayo ng form sa licensing at mag-instruction din sila kung ano yung una mong gagawin. Tapos instead yung sworn of statement for gross income, ang i-comply nyo dyan is yung startup capital from attorney rin siya na notarize at saka yung undertaking. Kung nag-rent ba kayo o hindi. At lastly is yung business name nyo from DTI. At syempre, hindi nyo rin kalimutan yung health card from your employee. Kung wala pa kayong empleyado guys, is kayo muna yung mag-process ng health card nyo. At pagkatapos nyo makapag-comply ng yung mga requirement, balik kayo sa licensing for computation. So saan nyo yan i-declare yung startup capital nyo? Doon yun sa attorney. Kung magpapagawa na kayo ng sworn of statement or capital. So, yan lang man po guys sa ating mga requirements para sa ating new at saka sa renewal ng ating business permit. So, sa mga magbalak dyang magtayo, wag muna kayong agad-agad magtayo ng negosyo hanggat hindi nyo pa i-comply yung mga requirements for government papers. Lalo na kung ang itatayo nyo na negosyo ay kailangan ng official receipt, kaya kailangan complete muna yung business permit mo kasi hindi ka makakapag-apply for BIR sa yung official receipt pag hindi ka nakakomply ng business permit at other requirements. So ito po yun ang pinaka-importanting dokumento sa pagnenegosyo. Una is yung DTI for your business name, pangalawa is yung business permit, at pangatlo is yung BIR. So, iba naman ang process ng BIR. Doon ka na magpa-process sa Malaybalay City. So, ngayon, punta na tayo sa licensing para ipasa na natin yung mga requirements na na-comply natin para makuha na natin yung business permit renewal. Let's go! So, dito niya ipapasa yung mga requirements na na-comply nyo guys sa labas. So, ang maganda dito guys is ngayon ko lang nalaman na dito na lahat yung mga kailangan like Bureau of Fire, Sanitation, Barangay Certification, lahat-lahat na po andito na. So, maganda is kayo-kayo lang muna ang magpo-process instead na magpo-process kayo sa iba para naman mas makatipid kayo. At syempre, para malaman mo din kung paano mag-process ng business permit mo. Madali lang naman siya kasi andito na lahat. Hindi na kayo lalabas pa o pupunta pa ng new terminal para for Bureau of Fire at kung saan-saan pa. Na one-stop shop na po ito. Saan na lang ma'am ka ng back-to-back ani ma'am? Kapag di pasaguan ma'am, mag-wait na lang po ma'am. Our shop's name? Yes ma'am.
So, andito na guys, sa mga mag-apply dyan for new, andito na po yung mga ready na mga form na pwede nyong kunin o hingin sa staff nila. So, andito na yung mga kailangan gawin para at least makapag-process na kayo ng business permit. So, habang maaga pa guys, mag-process na kayo para at least hindi po kayo makapag-penalty or maisara yung negosyo nyo. So, ayan, chine-check na yung requirements natin kung kompleto na, tsaka nila ipapasa dun sa licensing para makompute kung magkano yung tax due natin for the whole year. So, yung i-compute na lang nila guys, since nakapag-operate na kami ng negosyo, yung gross sales po namin for the whole year. So, yan na lang yung hintayin natin ng mga ilang minuto lang siguro. Pag hindi po busy, minuto lang po yung hintayin nyo. Pero pag busy po, talagang maraming nagpa-process. Kaya maghintay-hintay lang kayo ng ilang oras. So ngayon, maghihintay na tayo guys para sa ating tax due for computation bago tayo magbabayad. Kasi hindi natin alam kung magkano yung tax due natin for the whole year. So ayan na ang ating tax due, 'di ba? Para namang na-excite ako sa ating mga babayaran. Pero actually guys, malaki na din siya, 'di ba? Kasi ayan po yung babayaran natin na tax. Pero good thing nga, maliit siya kasi na-applyan ko siya ng BMBA. Kasi kung wala, talagang malaki talaga yung ating babayaran for tax due. Yung BMBA guys, ma-apply nyo yan sa DTI. So malaki din siyang tulong para at least hindi malaki yung babayaran natin sa tax due for the whole year. So ang BMBA, yan po yung I think ano yan micro business, parang ganun. So malalaman mo lang yan guys pag pumunta na kayo ng DTI, makapag-apply kayo ng business name at saka i-explain nila kung gusto mong mag-apply ng BMBA. So mas maganda mag-apply na kayo ng BMBA para maliit lang yung babayaran nyo for tax due or for your new application for business permit. So maghihintay pa tayo ng isa nating computation sa ating flower shop kasi yung unang na-release is yung Fit Life Gym natin. Okay. Ma'am, ang bayad ani is sa open window. Okay. Sige. Ako sa dining i-xerox mama. I-return din ako. Dili na. Sige, salamat. Wilbero. So, time nga magbayad na ta sa to ang tax due. So, guys, advantage di ay kaayo nga naka-apply ta og BMBA, no? Katong ipakita na ko niya kung saan ang BMBA kay para at least makalesta sa ato ang sa tong bayro nun sa tax due nato. So karon magbayad na ta sa tong tax due. Gay dapit open dire. So nara dire atong ka-share ka pretty day ni ma'am. Ay akong kuan ganiti ay. Sayang. Yes ma'am. So sayang guys kasi isa lang yung na-applyan ko ng BMBA kaya malaki yung babayaran ko sa ating flower shop. So ayan, tapos na tayong magbayad guys at ibabalik na natin yung receipt sa licensing at saka tatawagan na lang tayo pag tapos na ready for release ng ating business permit. Contact lang din ma'am ba? So guys, pag humana itong bayad diri sa treasurer, ibalik yung resibo diri sa licensing o may contact na lang dayon para sa release na sa permit ma'am, no? Yes ma'am. Okay na ni? Yes ma'am. Sige. Thank you. So we're now done guys sa pag-renew sa ato ang business permit nga duha ka buok. Then waiting na lang dayon ta sa ato ang permit nga ilatang i-contact. So thank you. Ayan guys, nakuha na nato to ang business permit sa tong Gale and Flower Shop o sa Fit Life Gym. So thank you guys for watching. Hope marami kayong natutunan sa ating kung paano tayo mag-process ng ating business permit. So see you for the next video. Bye!